Ma'am. Thank you. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Ulit po ang pagpapasalamat namin sa pagkakataon na Salang laki ng tulong ninyo sa bayan natin. Kaya masakit sa akin kapag tinatanong kung ano ba ang ginagawa ninyo sa abroad. Ang ginagawa namin sa abroad ay nakikinig sa mga OFW, sa mga overseas Filipinos. At nagpapasalamat sa kanila. Dahil kung hindi dahil sa mga padala ninyo sa Pilipinas at sa inyong mga pamilya na naiwan doon sa Pilipinas, ay sigurado matagal na lumubog ang bayan natin. Kaya kailangan maintindihan yon ng Marcos administration na napakahalaga ng kontribusyon ng OFW sa ating bayan. Kaya kami ba inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay na nandoon sa Pilipinas. Ang susunod. Mamaya po, pag-uusapan natin kung ano yung nangyayari sa ating bayan. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan po mga kababayan, ating pong panonoorin at itutuloy yung video, yung pagtitipon ng mga pagkakaisa para kay Tatay Digong. Ayan po yung tanumpati ni ang ating mahal na Vice President Sara Duterte dun sa Japan. Kasama yung ating mga OFW na sinisigaw na po talaga, na sawang-sawa na po sila sa ating mga korupsyon dito sa ating gobyerno. Ang kanyang ang kanyang abogado nag-file na ng petition for jurisdiction. Sinasabi ng kanyang abogado na wala na kayong jurisdiction sa kaso na ito. Dahil nagsimula ang investigasyon ninyo 2 taon na noong pag-alis ng Pilipinas sa ICC. Yan ang sinasabi ng abogado niya. At maraming legal experts at meron siyang kinuhang legal expert din na nagsasabi na tama nga, hindi na kayo pwedeng mag-imbestiga dahil tapos na yung 1-year period na pwede kayong mag-imbestiga after withdrawal.
Ay, hindi ko alam yan, ma'am. Hindi ko pa alam. Pangalawa na final ng abogado ay yung interim release. Ang kailangan kasi sa interim release ay yung third country o yung bansa na tatanggap kay Pangulong Duterte. Japan! Okay. Okay, sandali lang. Tatagal tayo sa sigawan ninyo, sandali lang. Ituloy ko muna aking update. So, kailangan ito ng third country. Nag-file na yung lawyer. Kung makikita nyo sa ICC website, meron ng third country doon. Meron ng isang bansa na nagsabi na okay lang na dito ninyo ilagay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung maalala ninyo, noong siya ay pinasok sa detention unit, medyo natagalan ang pag-file namin ng interim release. Dahil kinausap pa namin at naghanap pa ako ng tutulong sa akin. Dahil wala akong mapagkatiwalaan doon sa Pilipinas, ginamit ko ang aking mga nakilala sa labas ng Pilipinas dahil sa aking trabaho, nakiusap ako sa kanila na tulungan ninyo kami. So medyo matagal yon dahil hindi madali makipag-negosasyon sa isang bansa. Pero, sabi ko nga, dahil sa pagdarasal ninyo, may mga good news na nangyayari. So merong isang bansa na nagsabi, sige, okay lang, dito ninyo siya dalhin. At masasabi ko, hindi Japan. Yun lang. Hindi ko masabi sa inyo kung saan, pero pwede kong sabihin, hindi siya sa Japan. Tapos, ayun. So yan ay pending. Nandoon na lahat ng papeles, dokumento, lahat. Pinasok na namin sa ICC. Ano ba ang sinasabi ng prosecutor? Sabi ng prosecutor, yes sir. Sabi. Oo, yes sir, pero kailangan kasi tanggapin siya noong bansa. Hindi pwedeng, basta na lang siya papasok doon sa bansa na yon. Ano ba ang sinasabi ng prosecutor? Kung nakikita nyo, kumontra sila sa interim release. Sabi nila, hindi pwede yan kasi ang dami niyang kaibigan. Ang laki ng network ng supporter. Yung pamilya niya, hindi nila tinatanggap yung pagkuha ng ICC o pag-detain ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte as extraordinary rendition. Inuulit ko lang kung ano yung nasabi na. Kaya hindi pwede sabihin ng prosecutor na dahil kay Inday Sara ay hindi namin papalabasin ang kanyang ama. In fact, dapat nga nila yan ibigay si Pangulong Duterte sa akin. Kasi para mapanigurado ko na siya ay a-attend at mag-cooperate. Sa kaso. Dahil mahirap siyang engage kung siya ay nandoon sa loob. Bakit hindi pwede ibigay ang interim release? Tatlo yan. Unang-una, pwede siyang lumayas.
Alam na natin na hindi siya lalayas. Kasi lagi niyan sinasabi, gusto ko umuwi ng Davao. Gusto ko mamatay sa Pilipinas. So ibig sabihin, alam natin kung saan siya hahanapin. Hindi yan pupunta ng Africa, ng Antarctica, ng West Philippine Sea. Pupunta yan ng Davao. Magpapalibing yan sa Davao. Pangalawa, sinasabi nila ay posibleng mag-threaten ng witnesses. Buhay na buhay si Trillanes, buhay na buhay si De Lima, buhay na buhay lahat ng... Oy, ma'am! Buhay na buhay lahat ng buhaya. Sandali. Sinasabi ko sa inyo, hindi na bukas. Dahil bukas sa Davao City ay meron kaming lechon na buhaya. Promise. Kanina lang ay tumawag ang Crocodile Park. At sinabi nila sa akin, bibigyan namin ang prayer rally ng lechon na buhaya. Oh, hindi. O kaya kayong mga buhaya dyan sa gobyerno, kung meron kayong dignidad, pauwiin nyo na lang ang ating former Vice President na si Rodrigo Duterte at dito na lang sa Pilipinas, naikulong o kahit doon sa Davao bilang respeto sa kanya. Di lang yan. Sabi ng kaibigan ko na merong bakery, sabi niya, Inday Sara, akong bahala sa cake mo na buhaya. Gaano kahaba yung cake? 3 meters? 4 meters. Buhaya. Pagpiestahan namin ang mga buhaya. Ano ba yun, ma'am? Saan ako? Pwede siyang mag-threaten ng witnesses. At ang huli ay pwede siyang, nakalimutan ko na naman. Ano yung huli? Ha? Ipatuloy ang paggawa ng krimen kuno. Nakita naman natin na hindi na nag-oath, hindi na mayor ng Davao City si dating Pangulong Duterte. Ano ba sinasabi niya? Sabi niya, hindi ko magawa ang trabaho ko kung nandito ako. Hindi makatarungan para sa mga tiga-syudad ng Davao kung ang mayor nila ay nasa loob ng detention unit at may kaso na hinaharap sa ICC. So sabi niya, mamaya na lang yan kapag nasagot na at natapos na ang ICC ko na kaso. So yan yung mga tatlong bagay na pwede mong hindi ibigay ang interim release. Pero sa kaso ni dating Pangulong Duterte, wala ito lahat. Kaya nakikita ninyo, wala nang basihan sa batas ang oposisyon ng prosecution. Ang basihan niya, newspaper clippings, kung anong sinabi nito, anong sinabi niyan, ganun na lang ang basihan niya. Yan ang interim release. Ang huli ay nagsasabi ang abogado. Tingnan muna natin kung pwede pa bang mag-trial ang tao na ito. Meron kaming mga expert, ilabas natin ang expert, interviewin ninyo ang mga expert kung pwede pa bang mag-trial ang tao na ito. Yan ang tatlo na mga papel o dokumento na nasa loob ng ICC na hanggang ngayon hindi pa inaaksyonan. Na sinasabi natin, ibigay nyo yung interim release. Bakit? Wala kayong confirmation of charges, wala kayong trial date. Anong ginagawa ng tao na yan sa loob? 80 years old. Alam nyo ba, bago lang nagka-problema yung kapatid ko si Veronica. Kasi si Veronica yung nag-aalaga sa kanya. Ako yung nagpapagalit sa kanya. Pag mga chismis, ganyan, mga kung ano-anong pangpagalit, ako yun. Mga pangangailangan niya, gupit ng buhok,
yung kanyang pagpapatina, paggupit ng kuko niya, yan kay Veronica lahat. Kain niya, damit niya, kapatid ko ang nagpapanigurado na maayos yan lahat. Oo, mga kababayan, alam na natin ang ating mga iboboto sa susunod na eleksyon, ang ating Presidente, Inday Sara Duterte at Vice President. Oo, mga kababayan, alam na natin ang ating mga iboboto sa susunod na eleksyon. Presidente natin, si Inday Sara Duterte at ang ating Vice Presidente, si Senator Marcoleta. Para yan, yung mga taong mga may paninindigan at ipinaglalaban ang ating mga karapatan. Pagdating naman sa ating bayan, ay nakikita ninyo, di ba? Sumabog na ang 2025 budget. Kung maalala ninyo, July 2024 ako nag-resign. July 2024. Dahil yan din yung simula ng budget. Noong 2023, sinabi ko sa inyo, noong 2022, nagka-problema na kami sa DepEd budget. Dahil gusto nga nila kunin yung school building fund. Bilyon-bilyon kasi yan. Nung first year, hindi nila nakuha. Kasi nagawa namin ng paraan na sinabi namin, may department order kami. Kasama namin sa detention unit ng House of Representatives. Ngayon, anong nangyari kay Zaldico? Nandun sa Amerika, kumakain ng American burger. Sabi ko nga, nagawa nila na sumali sa kidnapping sa Turkey ng mga batang Pilipino. Nagawa nila na kidnapin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nila magawang kunin at kidnapin si Zaldico pabalik ng Pilipinas. Ano lang nagawa nila? I-cancel ang travel authority. Hanggang dun lang. Tama ba yun? Bilyon-bilyon ang kailangan ko sagutin, tapos ang gagawin mo lang i-cancel ang travel authority. Di ba? Napakadali nun. I-cancel mo. Di aalis akong congressman. Nandito pa rin ako. Sa dilim, tayo isinilang. Sa hirap, tayo nagdurusa. Sagana sila sa kayamanan. Taong bayan nilunod sa parusa. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang, sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, durugin na. Mga bulok na pangako, palasyong pinatong sa ating buto. Krimeng itinago sa kasinungalingan. Kalayaan natin ipinagpalit sa ginto. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang, sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, durugin na. Ayan po, mahal kong kababayan, napakinggan po natin itong salaysay ni Madam Vice President sa Japan. Kaya tayong mga Pilipino, gumising po tayo. Huwag po nating hayaang ang mga gobyerno kinokorap ang ating mga pera at nagpapakasarap sila sa kanilang pwesto. Patuloy po nating suportahan ang mga Duterte dahil sila lang po ang kayang ipaglaban ng ating mga karapatan at korupsyon na nangyayari dito sa ating bansa. Mabuhay po kayong mga Duterte. Sa dilim tayo isinilang. Sa hirap tayo nagdurusa.
Sagana sila sa kayamanan, taong bayan, dilunod sa parusa. Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan. Lumaban na mga sakim, durugin na mga bulok na pangako, palasyong ipinatong sa ating buto. Krimen itinago sa kasinungalingan, kalayaan natin pinagpalit sa ginto. Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan. Lumaban na mga sakim, durugin na. Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan. Lumaban na mga sakim, durugin na. Taas noo, humahakbang, huwag yumuko kailanman. Taas noo, humahakbang, huwag yumuko kailanman. Taas noo, humahakbang, huwag yumuko kailanman. Durugin na! Durugin na! Durugin na! Ang magnanakaw, durugin na! Ang magnanakaw, durugin na! Kaya tayo mga nakababayan, suportahan po natin to si former Vice President Duterte na makauwi na po dito at ipaglaban ng ating mga karapatan. Kaya po sa araw na to, wag po tayo mag-atubili, suportahan ng ating mga kababayan, ipaglaban ang ating karapatan, magkakaisa po tayo mga kababayan. Mabuhay po ang Pilipinas! Marcos, nalulungkot lang ako kasi 36 years namin inasam-asam ito, pinagtrabaho, pinagdasal. Masayang eh. Magandang araw po, Senator Amy Marcos. Naglagay po kami ng mga protest placards sa inyong harapan na may kaakibat na mga katanungan. Unang tanong, may 3 rally bukas. Saan po kayo pupunta at bakit? Luneta, sa palagay ko karambola yan. Sari-sari yung agenda dyan. Mahirap yata. EDSA Shrine. Naku, maliwanag naman kung sino-sino nariyan. Hindi ako welcome. Eto, Camp Aguinaldo. Naku, mas maigi. Dyan na lang kaya magkumpune kasama ng mga dating sundalo. Meron pong 4 na opisina. Ano po ang maigsing mensahe nyo sa bawat opisina na ito? Malacanang. Naku, dinggin ninyo ang taong bayan. Tigilan yung magsasabing, kalma lang kayo at walang kalma. Pwede ba? I-withdraw kaya ninyo yung budget at isaayos ng maigi mula sa DBM na puros unallocated, unprogrammed, hanggang sa DPWH, siya sa ating maigi. Ay, DPWH, yung mga resign on leave na yan, hindi yan lulusot. Congress, nako, tigilan ang turuan, tigilan ang pambobola sa isa't isa. Senate,
Nako, sa aking mga kasamahan, huwag tayong didikit sa script na pinadala sa atin. Yung maliliit, nako, mga butete, dilis, sardinas, ipon, yan lang ang hulihin. Tama ba yon? Tigilan na ang small fry. Big fish ang hulihin. Meron pong 4 na placards ng mga kamag-anak nyo. Kanino po kayo pinaka naiinis? Ano nga bang nandito? Bongbong Marcos, nalulungkot lang ako kasi 36 years namin inasam-asam ito, pinagtrabaho, pinagdasal. Nasayang eh. Martin Romualdez, abay pwedeng sabihin na iinis ako. Nagagalit ako, hindi lang simpleng inis, naggagalaiti pa. Maraming salamat po mga kababayan. Kung mahal po natin ang ating bansa, patuloy nating suportaan ang ating mahal na Pangulong former Vice President Rodrigo Duterte at Sara Duterte. Paglaban po natin sila at dahil sila, hindi po sila huminto lumalaban para sa ating bayan. O mahal kong kababayan, huwag niyo natin kalimutang i-like, i-share, subscribe ang ating mga videos nang sa ganun napapagad po ng ating mga mahal na Pilipino at sa iba't ibang bahagi ng mundo. O News That Matters po, mahal na kababayan, maraming salamat po and God bless.